Hanggang 5 katao lang po ang kaya noong gondola, sabi ng mga eksperto doon. Pero tulad yan, nabalitaan na natin, 11 po na trabahador ang sumakay. Ayun, bumigay. Mula pa rin sa lungsod ng Makati, nakatutok live si June Veneracion. June? Mike, bigyan natin ng diin, initial pa lang ito, initial findings pa lang ito ng Eton Properties, Bureau of Fire Protection at maging ng Makati City Hall na overloading nga yung naging mitya. Kaya bumigay yung gondola lift na ikinamatay nga ng 10 construction workers dito sa lungsod ng Makati dahil nga hindi kinaya yung bigat ng load ay napatid itong kable ng gondola kaya bumulusok mula ika-28 palapag ang mga biktima. Alas 2 ng hapon inilabas ang huling biktima mula sa ginagawang Eton Residences, isang 39 na palapag na condominium building sa Greenbelt sa Makati. Mula sa ika-28 palapag, mataas-taas ang binagsakan ng gondola na tumigil sa magbulusok sa ika-10 palapag. Nagdatingan ng mga safety inspector mula sa Labor Department na sinundan ng mga building official ng Eton Properties. In case na may imminent danger, we can close yung operations muna po. Kaya ang mga empleyado ng Eton Residences, pati ang iba pang construction worker, malaki raw ang problema. Dahil sa iniutos sa suspension ng Makati City Hall, matitigil sila sa kanilang trabaho. At kung walang trabaho, walang sweldo. Ano kayo niyan, Kuya? Paano trabaho niyo? Paano kayo? Paano buhay niyan? Tambay muna. Ha? Tambay muna. Kung sakaling into. Oo? Tambay muna. Basta pumasok ka sa ganitong kataas sa trabaho, asahan mo na ang buhay mo, 50-50 talaga. Sa inisyal na investigasyon, sumobra raw sa dami ang mga trabahador sumampa sa gondola. Ang gondola ay isang uri ng platform na ginagamit na nagkakabit ng mga salamig bintana sa mga gusali. 4 hanggang 5 lang ang kaya nito, pero labang isa ang sakay nito ng bumigay. Eton, its contractors and construction management consultants are cooperating with the police authorities and the city engineer's office as they investigate the cause of the accident. Sabi ng Eton Properties, ngayon lang may nangyaring ganitong aksidente sa kanilang mga construction projects. Iniimbestigahan daw ang pangyayari para malaman kung sino-sino ang dapat managot at may mga naging pagkukulang. Bukas ng umaga ay babalik dito sa Eton Properties, itong Eton Residences, itong mga taga-safety inspectors mula sa Makati City Hall para nga bunin tingnan itong pinangyarihan ng aksidente. At pumunta na rin dito, Mike, ang mga taga-National Bureau of Investigation para sumama nga sa pag-iimbestiga. Mike? Maraming salamat, June Veneracion. Masusing binabantayan sa ospital na Makati yung kaisa-isang trabahador na nakaligtas sa trahedyang yan sa construction site. Nakatutok po doon live si Lay Alvis. Lay, kamusta na? Mike, dito sa ospital na Makati Acute Care Center, dinala ang siyam sa 10 nasawi sa disgrasya sa Eton Residences sa Barangay San Lorenzo, Makati kanina. Dead on arrival na dito sa ospital na Makati ang siyam na biktima ng aksidente sa ginagawang gusali sa Gallardo Street, Legazpi Village, Barangay San Lorenzo, Makati City. Unang nadala sa ospital ang 6 sa mga ito pasado alas 12 ng tanghali, kasama ang isang nakaligtas. Nagtamo ng matitinding injury sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. We've seen a lot multiple fractures, blunt trauma to very vital organs, severe head injury, crushing injury, and almost near amputation, traumatic amputation of the limbs. Pasado alas 2 ng hapon na nadala sa ospital ang 3 pa mga biktima na naipit umano sa bumagsak na scaffolding. Multiple organ failure at loss of blood dahil sa mga grabing tama sa katawan ang ikinamatay ng mga biktima ayon kay Dr. Peralta. Isa-isang dinala sa morgue ang 10 ng mga biktima. Ang nag-iisang nakaligtas, inilipat sa main hospital ng ospital ng Makati sa Barangay Pembo para mas mabigyan ng lunas. Nagtamo siya ng fracture sa kanang binti at braso at blunt abdominal trauma. Gayunman, stable but guarded daw ang kalagayan nito. We'll have to closely monitor the patient who is currently alive. It's difficult to say whether the patient will even make it. We'll have to monitor the patient very closely. Kasama sa mga dugo ang damit ng mga biktima ang kanilang mga ID. Makikita sa ID na pawang mga empleyado sila ng Arlo Aluminum Glass Company na nakabase sa Pasig. Subcontractor daw ito sa ginagawang Eton Condominium. Tigil na muna yung construction doon. Nandun na yung engineering department at nag-i-inspection na sa building ng Eton. Tukuyin muna kung ano ang naging sanhi nitong aksidenteng ito. At ito ay isang aksidente na dapat mayroong managot. Ayon sa alkalde, hindi na raw pagbabayarin sa ospital ang mga pamilya ng mga biktima.
Mike, ayon sa mga otoridad, hanggat hindi pa nasasabihan ang mga pamilya ng mga biktima ay hindi na muna ilalabas ang kanilang mga pangalan. Sa ngayon ay nailipat na sa isang punerarya dito rin sa Makati ang mga labi ng mga biktima. Mike? Maraming salamat, Lay Alvis. Hindi matanggap ng mga pamilya ng mga trabahador na biktima ay yung kanilang biglang pagpanaw. Nakatutok si Bernadette Reyes, live mula sa Funeraria Pilipinas na matatagpuan doon din sa Belunsod na Makati. Bernadette. Mike, kalilipat lang dito sa Funeraria Pilipinas ang labi ng siyam sa 10 construction worker na nasawi sa aksidente kanina. Hindi mapigilan ni Lorraine ang kanyang emosyon nang makumpirmang isa ang mister na si Benbon Cristobal sa 10 namatay sa aksidente nang bumigay ang isang makeshift service elevator sa Eaton Residences kaninang tanghali. Bangungot raw ang bigla ang pagpanaw ni Benbon, lalo pat musmus pa lang ang kanilang 3 taong gulang na anak. Nagpaalam lang siya sa akin. Cristobal, asawa po siya. Sabi niya, papasok na daw po siya. Sige, sabi ko, pasok ka na. Sabi niya, wag ko na daw po siya antayin kasi may overtime na po na. Dahil ano na lang malalaman ko. Wala na na. Hindi rin matanggap ng ama ni Benbon ang sinapit ng anak. Matagal na raw niyang pinagsabihan si Benbon na delikadong trabahong pinasok, lalo pat wala naman silang benepisyong natatanggap. Hindi raw sapat ang 260 pesos na araw ang sweldo ng anak kapalit ng buhay nito. Wala silang SS, wala siyang Medicare, walang pag-ibig. Matagal na siya naglilingkod dyan eh. Siguro mga 2 years mahigit. Malagyan natin 3 taon. Yung ba naman 2 taon, 3 taon na yun, malaking bagay na yun. Katulad niya namatay na siya. Ang mga kamag-anak naman ng 16 anyos na si Kevin Mabunga, balisama nang dumating sa ospital, nanatiling matatag ang loob. Pero nang makaharap na ang bangkay ni Kevin, napahugulgol sa sinapit ni Kevin. Kinailangan pang mag-rappel ng rescue team para makuha ang mga biktima. Pero bangkay na nang mailabas sa mga ito sa gusali, liban sa isang trabahador na kinilalang si Ruel Perez na kinakitaan pa ng senyales na buhay pa. Inilipat sa ospital ng Makati sa Pembo si Perez para doon lapatan ng lunas. Nagpaabot na rin ang palasyo ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lascerda, ipinapaubayan na rin ng palasyo sa lokal na pamahalaan ng Makati ang pagtukoy sa mga dapat managot sa insidente. May kinirereklamo ng pamilya ng mga biktima na nasawi ang kawalan daw ng benepisyo, halimbawa wala raw SSS benefit silang natatanggap. Kaya naman sinabi naman ng Eaton Properties na sila raw ay magpapahatid ng tulong para sa pamilya ng mga biktima. Kanina ay narito rin ang representante ng Social Services Department ng Makati para magpahatid ng tulong. Samantala, Mike, para doon sa mga kamag-anak ng mga biktima, maaari sila makapag-ugnayan dito sa Funeraria Pilipinas sa bilang numero 899-8191 para sa anumang katanungan. Mike? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Natuntun po ng GMA News ang tanggapan ng kontrakto at subkontrakto nung gusali na yan sa Makati kung saan nagkaroon ng trahedya kanina. Inaalam naman ng mga investigador ngayon kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Nakatutok si Emil Sumangil. Ang kumpanyang CE Construction Corporation ang general contractor ng multi-milyong pisong condominium building project na pag-aari ng Lucio Tan Group of Companies. Kinuha naman daw ng CE Construction Corporation ang kumpanyang Arlo Aluminum and Glass Corporation bilang subcontractor ng proyekto na nakatokang mag-supply at mag-install ng aluminum cladding at mga salamin sa buong gusali. Nang magsagawa ng press conference kanina sa Ospital ng Makati, ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, higit 1 oras na maganap ang insidente. Ayon kay Mayor Junjun Binay, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila ang mga kinatawan ng dalawang kumpanya. Sasagutin muna raw ng Makati City Government ang gastusin ng 10 manggagawang namatay, pati na ang isa pang biktima na hanggang sa ngayon under observation sa trauma ward ng Pagamutan. Ito ay isang aksidente na dapat mayroong managot. Kung mayroong pwedeng magbayad dun sa nangyari ito, ba't hindi naman pagbabayarin dito sa lungsod? Ikinasala rin ng Makati City Bureau of Fire Protection ang investigasyon, katuwang ang City Engineering Office ng Makati City Hall para matumbok ang ugat ng insidente. Aalamin nila kung tauhan ba ng CE Construction o ng Arlo Aluminum ang mga biktima at sino ba ang may-ari ng bumigay na gondola kung saan nakasakay ang mga nasawing biktima. Nakita namin yung mga tao na parang nakasampay na doon sa may mga parang may tracks kasi doon na parang harang. Ayun, may mga tao nakalambitin, may mga nahulog na doon. Malit lang kasi na yung
electronic gandula tinatawag nila eh. Natunto ng GMA News ang head office ng CE Construction Corporation sa Kalentong, Mandaluyong. Nakaharap namin ang security at staff ng kumpanya. Batid na raw nila ang nangyari sa isa sa kanilang project site, pero tumanggi muna sila magbigay ng pahayag dahil wala raw doon ang presidente ng kumpanya na si Ginoong Johnny Tan. Punta na lang po kayo sa site. Okay. Tapos yung gusto nyo meron po ako nito. Ito ho yung ng contractor, yung Arlo Aluminum. Opo. Sa kalip, itinuro ng CE Construction Corporation ang Arlo Aluminum and Glass Corporation para magsalita sa pangyayaring ito na nila may jurisdiction sa glass installation ng General Construction ng Gusali. Natuntun din ng GMA News ang planta at head office ng Arlo Aluminum sa Pasig City. No comment muna raw sila sa insidente dahil inaalam pa ng kanilang Human Resources Department kung tauhan niya nila ang mga nasabing trabahador. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy-tuloy lang po ang ating balitaan ngayong gabi dito sa 24 Oras. Makakasama naman natin ngayon ang ating kapusong hinahangaan, pinaniniwalaan at higit sa lahat pinakakatiwalaan, si Pia Arcangel. Pia.